God bless the Philippines. God bless you, lahat ng mga nanonood ng ating mga nakaraang episodes hanggang ngayon. At ngayon po ay marami tayong tatalakayin patungkol sa mga ibang gawain ng Panginoon sa Jesus the Heart of Missions Team. At ito po ay first episode among so many episodes. So I would like to introduce our teammates, mga magigiting na lingkod ng Panginoon at magandang asawa ko na narito. Bumati po kayo, mga kapatid. Blessed day po sa inyong lahat na nanonood sa aming programa. Purihin ang Panginoon. Salamat po sa another day na binigay ng Panginoon. Together with our co-servants, ang mga anointed men of God na pinadala ng Lord sa Jesus the Heart of Missions Team. Nais ko pong pakilala sa inyo ating mga guests for today. Ating mga guest panelists actually. Mula po sa dulo, si Pastor Jerry Ambi ng Voice of Victory. Pastor, pakibati naman po. Praise the Lord. Shalom po at may gagawin na naman ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Pinagpalang araw po sa lahat ng mga nanonood. Naniniwala ko patuloy ang ating Diyos ay nakatunghay sa bawat ginagawa ng mga nagmamahal sa Kanya. Amen. Si Pastor Nick po ang ating National Director ng Jesus the Heart of Missions Team, while si Pastor Jerry naman po ang ating Assistant International Director. At nice naming i-share sa inyo yung mga iba-ibang mga gawain ng Panginoon sa Jesus the Heart of Missions Team. Napakarami pong mga lingkod ng Lord na ginagamit all over the world. At siguro panahon din naman na makilala natin ang mga kapwa natin mga Pilipino. Amen. Na ginagamit din ng Panginoon. Ang sabi po ng Efeso 4:11 hanggang 13, binigyan tayo ng Panginoon sa gawain ng Panginoon ng 5. Ang mga apostol, iba ay mga propeta, iba ay mga ebanghilista, iba ay mga pastors at mga guro. Para sanayin, hubugin, i-train tayo to do the work of the ministry. Amen. Pero doon sa last verse, sa verse 13, to mature the saints, para hindi tayo madala ng mga maling turo. So, ang Jesus the Heart of Missions Team po ay binigyan ng Lord ng vision na magkaroon ng revival sa katawan ng Panginoon, sa body of Christ. Through what? At ang mission po natin ay maraming mga avenues or mga channels where the revival of the Lord ay pwedeng maranasan natin ng mga iglesia, ng mga kapatiran, pwede sa prayer, pwede sa conferences, pwede sa iba-ibang klase ng training, kaya may mga academy training modules po tayo. At meron din tayong business conferences na ginagawa. So, aalamin po natin isa-isa kung ano ba ito. Si Pastor Jerry at saka ako ay nagpasimula kami actually sa revival conferences. Ang tawag po natin doon ay Hear and Obey Revival Conferences. Ano ba yan, Pastor Jerry? Bigyan mo nga sila ng background. Ano ba ang mga nangyari na sa Hear and Obey na ginawa natin? Ang Hirinabay po, ito po ay prophetic and apostolic revival na ginaganap Luzon, Visayas at Mindanao. At hindi lang po sa ating bansa, pati ibang mga bansa ay nagpa-open na rin sapagkat naranasan po nila ang pagkilos ng Diyos, ang paghipo at pagbabago sa kanilang mga buhay. Amen. Doon po nila napatunayan na ang Diyos talaga ay nangungusap. Hanggang ngayon, nangungusap ang ating Panginoon. Amen. Kasi pagkatapos yan, sumunod yung academy, di ba? Nagkaroon po tayo ng mga iba't ibang mga ministries tulad ng mga academy, ang tawag natin academy, pero mga different schools po yun. So nagkaroon tayo ng prophetic school, tawag natin ay prophetic institute, nagkaroon din tayo ng apostolic institute, nagkaroon tayo ng School of Blessing, Pastor, di ba? Yes. Pinamumunuan ni Pastor Jerry. Tapos nagkaroon din po tayo ng School of Business na pinamumunuan naman ni Pastor Nick. At meron pa rin tayong School of Deliverance, School of Warfare, Spiritual Warfare. Napakarami po. School of Prayer, School of Worship. Napakaraming different mga institutions. Nagkaroon din tayo ng School of Personality Development. Alala mo? Okay. So, holistic ministry po ang ginawa ng Panginoon sa pamagitan ng ating team. Wala pa tayong school of how to find a husband, no? Wala pa. Wala pa. Nakakatuwa po na isa sa mga ginagawa namin ay yung love life, no? Para sa mga couples. My wife and I started this ministry in 1996. The Lord blessed us with 4 books and 2 of them ay patungkol sa relationships. Sa Amerika po, we stayed there for 6.5 years. At ang number 1 problem ay hindi pera.
Actually, nakita namin sa mga inatinan namin mga conferences, sa interviews namin, ang number one problem ay relationships. Kasi sa 10 na kinasal, 5 ay nagdi-divorce. Anim diba? na nga daw. Grabe, no? 60% na po. Anim. Oo. Kaya meron po tayong conferences for couples, meron din tayong conferences for singles, at marami pang ginagawa tayo. So, Pastor, di ba meron din tayong business naman? Si Yes. Pastor Nick ay hinubog ng Businessman. Lord sa Yes. business. Amen. At siyempre, kung ano meron tayo, yun lang ang pwede natin ibigay. Ano naman ang mga ginagawa ninyo sa business? Ito po yung Unified Christian Chamber of Commerce International na kung saan ay paplano tayo na binigay sa atin ng Panginoon na magsama-sama ang lahat ng negosyanteng may takot sa Diyos Amen. na kung saan ay gagamitin sila sa pagmunlad ng ating bansa at kami rin po ay nagtuturo regarding entrepreneurial, livelihood seminars, marketing, at marami pa pong iba na kung saan ay magiging fundamental tool sa pagsisimula ng pagbubukas ng negosyo. Amen. Tapos yung may mga negosyo na gusto nila na mai-promote yung kanilang mga products, services, makikipag-coordinate sa inyo. no? Opo. Ang inaano po natin ngayon, magkaroon ng interconnection, yung buyer and seller. Kaya meron tayong pinaplano ngayon maglagay ng parang website po na kung saan ay nandun yung lahat ng product natin, listing ng mga negosyante, na kung saan ay ililink po natin not only in the Philippines but all over the world. Yan. Importante yan. Para lalong lumakas ang gawain ng Panginoon, di ba, Pastor? Doon din naman lahat pupunta yon para sa gawain ng Panginoon. Amen. Kasi marami nang naranasan tayo na revival sa heart. Revival naman sa bulsa. Paano tayo makakilos kung wala naman tayong pera, wala tayong panggastos. Kaya importante, I believe in the last days, the Lord is going to, raise up kingdom business people to finance the work of the Lord. Amen. Ano pa ba yung School of Ay, yung Blessings? na School of ginagawa? Blessings po, tuturuan po tayo paano mag-handle ng pera. Hindi ho tayo ang hahawakan ng pera That's right. at mag-budget nito. Tayo dapat ang humawak ng pera at mag-budget nito. At magbigay tayo sa gawain ng Panginoon at pangako ng Panginoon, pagpapalain niya tayo. Amen. Yan po ang sabi po ng Proverbs chapter 11 verse 24 and 25 na yung mga taong nagbibigay, matulungin ay talagang pinagpapala ng Diyos, pinagyayaman, ika nga. Hindi po masama ang yumaman, huwag lang yumabang. Amen. Kasi makakatulong ka sa mga nangangailangan. Hindi po masama ang pera, ang masama po ay wala kang pera. Kasi tiyak mangungutang ka, manghihiram ka. Pero yan ay hindi natin na goal, yan lang po ay tool natin para magawa natin yung pinapagawa ng Diyos sa atin tulad po ng mga mission or evangelism sa iba't ibang mga lugar. Amen. Tayo pong lahat ay produkto ng ating mga conferences, di po ba? Here in the Bay, mga Prophetic Institute, Pastor. Paano po kayo personally natulungan ng mga conferences na to at saka ng Academy? At paano nyo po sa palagay silang matutulungan kung sila ay a-attend sa ating mga conferences and schools? Napakalaki po ng tulong tulad po ng ating pundasyon sa GSMT tulad ng here in the Bay. Na 1997, nagsimula kami sumama ng aking may bahay kasi napansin namin sa aming paglilingkod, dumarating ko talaga yung manghihina ka, manlalamig. Ayaw namin ng gano'n at nakita namin sa GSMT na nandun yung apoy ng Panginoon, yung pagkilos ng Diyos. So as we decided na sumama, doon pa po sa Palawan po yun na ginanap ang Irino Bay. At doon po naman ako nakaranas makarinig ng tinig, ng sabi ng tinig o pangungusap ng Panginoon na